Magandang araw mga kapatid, kaibigan, mga kagupa. Ngayong araw na to, i-share ko sa inyo dahil meron tayong isang nakakatuwang bagay na para sa akin, pampawala ng stress. At the same time, pwede na rin magamit for documentations. Saka very common to halos ng mga tao kung gustuhin na meron ito. So ngayon meron tayong DJI Mini 4K na drone. Nabili natin to last December. Ngayon lang ako nag-review o nag-share sa inyo. Ito para sa mga video na to para sa mga beginners. I-share ko lang sa inyo para magkaroon kayo ng kunting ideya kung sakaling bibili kayo nito. Kasi ito ngayon, very affordable na lang siya. Nasa 500 plus dollars na lang, New Zealand dollars. Sa Pilipinas siguro to nasa mga almost 20,000 siguro to. So mura na lang siya dahil may mga mas upgraded na ngayon na drone. Ito wala siyang obstacle avoidance. Yung mga latest ngayon may mga obstacle avoidance na. So mas upgraded ako. Pero for a beginner, okay na rin to eh. Para sa akin, hindi ko na kailangan yung obstacle avoidance kasi hindi naman tayo mag-video na katulad yung mga extreme na na paliparin mo sa loob ng mga forest or sa madaming obstacle. So, ito share ko sa inyo para baka sakaling gusto nyo tapos magkaroon kayo ng idea paano siya i-operate or paano siya So, sa video nito, yung dito lang muna kung paano natin siya i-turn on saka yung mga functions niya dito sa remote control sa remote control niya at saka sa drone. So ito sa loob nito meron tayong yung drone itself, yung drone. Ito yung drone natin. Tapos may mga kasama na siyang dito may mga in-unbox ko na. May mga kasama siyang cord. So iba-ibang cord ito para sa iPhone. Ito para sa Android na yung klase ng USB port niya, C-type yung maliit. Tapos yung isa nandito na sa RC control niya. In-attach ko na kasi pinalipad na natin to. So yun, tapos kasama may manual, may mga spare na na propeller, may screw siya para kung mag-replace ka ng propeller, halimbawa madamage mo yung propeller. Sa $500 plus na or sa peso mga 20,000 plus kulang-kulang or 18 plus ganon, kasama na may isang battery. So ito yung magiging may isang battery na andito yung isang battery. Ayun. Tapos base sa experience ko na, yung isang battery, maabot siya ng mga 18 to 20 minutes depending on the weather. Kasi kung halimbawa mahangin, medyo siyempre lalabanan nyo yung hangin. The more nakakain siya ng battery. Ngayon, una natin dito sa drone. So sabi ko, pag nabili mo to, may mga nakatali yun siya yan. Nakatali na mga tape para sa pag-safeguard ng propeller natin. Tapos bumili na rin ako ng ng SD card. Ng SD card, sorry. Ng SD card para kita ko sa inyo dito yung SD card. Para pag ng mga video kasi dito siya dapat may SD card nito, di katulad ng isang drone. May isang drone pa din ako papakita sa inyo na mas mura pa pero iba yung gamit niya. Later share ko sa inyo. So ito yung drone.
Ngayon, tanggalin natin yung mga tape niya doon sa propeller. Yan. Tanggalin natin. Yan. Ngayon, pagbili mo nito, andito na yung battery sa loob. Andito yung battery. O, pakita ko dito. I-open nyo to. Ganun. Yan, battery yan. Yan yung kasama ng kasama na isang battery nung pagbili natin. Yan. Kung tatanggalin mo yan, ipo-pull out mo lang to. Makikita nyo naman. Bunutin. Ngayon, pagbukas nito, ang uunahin mo, kung pagpapabukas, unahin mo kasi iba-iba yung direksyon ng propeller niya. Unahin mo itong sideways. Ito, sideways yan. Sideways. Tapos, yung dalawang sa pailalim. Ito. Yan, pailalim. Iba yung direksyon niya, pailalim. Pag ganun. Pag ganun. Hindi sa sideways. Ayan. Nakabuklat na yung ano natin. Yung ma-propeller. Ngayon, ang sunod natin gagawin, pag nag-on na tayo, be sure na tanggalin natin tong cover ng gimbal camera natin. Kasi, pag turn on kasi natin, pag on na natin, gagalaw siya yung magre-response yung functions niya, yung camera niya gagalaw-galaw siya. So, kung nandito siya, malimitahan yung paggalaw niya. So, sensitive yung gimbal natin, camera. So, tanggalin natin yung protective cover. So, ayan. Yan, kung napansin nyo, gagalaw-galaw yan. Malambot lang. Ngayon, pag in-on na natin, be sure may SD card na tayo na naka-format na ituturi ko din sa inyo later on paano mag-format. May battery na. Ngayon, ito yung dito sa ilalim. So, ganun yun siya. Andito sa ilalim yung power on natin. Ngayon, minsan yung iba nahihirapan paano nila i-on. Yung pag-on ito, dalawang press. Isang press na quick lang, tapos follow up ng long press. So, ganito yan. Pag ilaw niya, yan, dapat sundan mo yun ng long press para mag-turn on. Ganito. Yan. Kung napansin nyo, nagalaw. Yan, may tunog. Saka yung camera gagalaw-galaw. Saka yun, nakailaw na yan siya. Yan. Ngayon, yun yung pag-turn on niya. Ngayon, dito naman tayo dito yun sa RC. Ako, inuuna ko pag-turn on yung drone kasi dito kasi kabit natin yung cellphone natin. Tapos, para pag naka-ready na siya na ready for connection na dito, kailangan mo connect siya. So, ganon. Ito namang RC controller natin. So, ganito siya. Pag natin, dito yung mga niya, joystick. Yung dalawang joystick para sa function, sa pag-operate natin mamaya. So, tanggalin lang natin yan dito. Nakasalpak lang. Tapos, screw natin dito. Screw. Tapos, dalawa yan. Screw naman natin dito. Yan. Yan. Ngayon, pag may na tayo, yan naka-screw na, ngayon, ikakabit na natin yung cellphone natin. Dito naman yon. Pull up natin to. Ganon. So, ito, hindi ko nailagay ko na tong code nito kasi gamit ko Android, gamit ko na phone, hindi iPhone. Nakakabit na hindi ko na tinanggal. So, andito na siya. Dalawang salpakan lang yan dyan. Yung isa USB C cord, ano ba yung tawag nun? Ayan. Ayun, tapos dito natin i-clip yung battery. Yung cellphone, sorry. So, kung kukuha ako ng halimbawa cellphone, dito, halimbawa ito.
So, yan. So, dito na. Dito yung cellphone natin. Kakabit natin dito. Ayan. Yan yung itsura niya. Tapos, itong cord na to, ikabit mo yan siya dito. O, ibang ano to. Ibang ano. So, ang gamit nito, yung isa. Ito. So, yun o. So, ito para sa, ito yung ibang cord. So, makikita nyo naman yun eh. Yan. Ayan. Kakabit ko lang. Yan. Tapos, kabit natin dito. Ayo. Wala na to, lumang cellphone ko lang. For illustration lang. Kasi yung cellphone ko, ito yung ginamit ko ngayon pag video. Ngayon, pag on naman itong RC natin, diba? Yan, ganun yung itsura, no? Ganun yung itsura. Pag on na naman ng ng camera na, ay ng RC controller natin. So, ito, Android to na cellphone, Samsung. Ngayon, ganun yung niya. So, dahil lumang cellphone ko na to, hindi ko na siya ginagamit. Saka medyo masyado na mahina yung connection niya. Palitan ng Apple. By the way, dito sa DJI, medyo bias siya pagdating sa mga Samsung, sa mga Android phone. Kasi pagpunta mo sa sa Google Play para i-download mo yung apps ng DJI Fly nga, DJI Fly pala dapat yung natin i-download kasi dapat naka-download yung DJI Fly bago natin isampak dito. Remember, DJI Fly tulad nito, ipapakita ko sa inyo. Dito sa bias siya kasi pag sa iPhone, pagpunta mo ng App Store, andun na yung makikita mo sa niya sa App Store. Di katulad sa Android, kailangan mo pang pumunta ng website niya bago mo ma-download. Pero okay lang din naman. So, tulad nito yan kita yung isang apps dyan, DJI Fly. So, kailangan naka-download na yan. Ngayon, gamitin natin tong iPhone. So, pag iPhone, iba naman yung niya. Iba yung cord na gagamitin natin. So, ito yun. So, pagdating sa iPhone, ganito yung naman. Cord. So, alam nyo na yun. Yan. Gamitin natin tong iPhone ng anak ko. Yan. Hindi kasi ako maki-iPhone eh. Para sa akin, pangitan ako ng iPhone. Mas gusto ko ang Samsung. Yan. So, ikabit natin dito. Ganun pa rin. Ayan. Ngayon, pag i-on natin, ganun pa rin yung proseso ng pag-on. Yung kanina sa drone. So, isang press, tapos isang long press. Yan. Turn on na. Ngayon, yun, makikita mo mag-response din yung yung phone mo kasi mag-charge siya, kukuha siya ng battery dito. Ngayon, punta na tayo ngayon sa Bini. Pero bago 'yan, yung mga functions muna ng natin ng RC controller. So dito sa harap, ito yung dalawang joystick natin. Yung left side, ito yung pag take off, pagpalipad na natin. Tapos, yung left side, kung paikutin natin pa left side, yung drone natin. Yung kanan naman, paikutin natin yung ng kanan. Yung isa pa kaliwa, yung isa pa kanan. Yung sa pababa, kung pababain na natin, ilalanding natin. Although may may return home na automatic siya. Pero hindi ako nagre-return home kasi mas nakakatuwa pag mamanualin mo. Ngayon, yung sa gitna, ito yung kabilis niya, yung
itong cinematic siya. Para siyang nag-slow mo siya, makikita mo yung ano, mahina siya. Pag sa normal lang. Pag naka-sport, mapansin nyo, pag naka-sport, mabilis naman yung takbo nyo. Makikita nyo sa ere pag pinalipad na. Later on makikita nyo kasi may isang video na naman tayo doon na paliparin na natin. So, ito yun. Ito yung return home, tsaka yung pag-post. Dito naman sa likod, ito yung push button kung mag-change ka ng, kung halimbawa habang nakalipad siya, may gusto mong picturean, pag pinindot mo to, yun, pag-change ng ano, ng video ba or camera ba. Anahin ko lang tong ano, cellphone para makita nyo na. So, kita nyo na ano. Ngayon, automatic siya pag naka-download na kasi, automatic yung DJI Fly natin maghahanap. Oh. Kung napansin nyo, pag on natin yan, ano ba yan? Yun, pindutin mo lang yung Go Fly. Ayun. You know. So, ito yung ano natin. So, yung camera ngayon na nakuha nasa cellphone ko, yung camera na ngayon na galing dito sa drone natin. Yan, di ba? Ngayon, gamitin ko yung functions. May isa pang functions pala ito. Ito naman yung functions na functions na pwede mong pababain yung camera, pataasin yung camera, pwedeng dandahan lang. Ito yon. Tsaka ito naman yung itong dito na functions naman, ito yung mabilisan na pagpababa, taas ng camera. Pag nasa area na, pwede mong pababain yung camera agad diretso. Tapos pwede naman pa-level sa kanya. Tapos yung isa naman, yung itong function na dandahan lang, pwede dandahan mo lang pababain at saka pabalikin. So, yung camera sa horizontal level niya. Pakita ko lang sa inyo konti ano. Pababain ko yung camera. You know, kita nyo bumaba. Nakadungaw siya. Ay, sorry. Patasin ko naman balik. Yan. Yung isang function na naman, which is ito yung kanina sabi ko, mabilisan na ano. Pag pinindot ko to, you know, bilis yung niya. Pag pabalikin ko naman, yan. So, nakita nyo na ano. So, yun. So, yung camera natin, yan ako lang ano. Yan na yung camera natin. So, yung camera itutak ko dun sa bintana namin. Yan. So, dito, ito yung mukha niya. Ito yung camera niya na nakita natin dito sa ano, sa cellphone. Yan. Ngayon, pakita ko sa inyo ng mais para makita nyo talaga. Dito sa ano, magre-register yun dito. Ito yung mapa. Maya, pag pinalipad na natin to, may trace siya na makikita yung direction saan yung track ng paglipad niya. Magmamarka siya ng blue. Makikita nyo mamaya pag i-actual na natin. So sa ngayon hindi ko muna siya i-demo. Ang ano pa kay ko lang dito lang. Ito mga pang-yun. So at least yung pag-on, yung pag-on, turn off ng ano, halimbawa magto-turn off, kung magto-turn off na naman ng drone saka itong RC controller, ganun lang din. Single press, tapos long press, maano mo, may mamamatay siya. Halimbawa, to turn off na natin para mamatay na siya. So, isang press, long press, yun. Patay na siya, wala na. Patay na yung ano natin. Tapos yung camera, yung drone naman, isang press, long press, yun. Patay na siya. Tapos, huwag kalimutan palagi ito na ibabalik mo talaga kasi napaka-importante nitong gimbal camera na mapalagaan mo. Gaganon mo lang naman siya. Yan. Tapos, yun. Safety na yung camera natin. Tapos, pagbalik natin,
Kung saan yung inuna natin, huling inano natin na propeller, yun yung unahin natin ngayon pagbalik. Titiklop. Ititiklop. Yung sa ilalim, yung last kanina natin ano. Ngayon yung sideways na yung huli. Kanina una to eh. Ayan. So yun lang mga kapatid. Paano tayo mag-operate nito para sa mga beginner sa drone katulad ko. Next na video natin nito, makikita nyo yung pagpalipad na mismo. Thank you.